Papayagan ng Department of Labor and Employment na ituloy ang paggawa dun sa gusali sa lungsod ng Makati kung saan 10 trabahador ang naaksidente at namatay nung isang linggo. Pero yan ay kapag natugunan daw ng developer at ng kanilang mga kongresista ang mga kondisyon na inilatag ng DOLE. Nakatutok si Steve Dailisan. Gusto ng DOLE na magsumite ng kopya ng Construction Safety and Health Program mula sa Construction Project Manager ang Eton Properties Contractors at Subcontractors, permit to operate ng motorized gondola at ang sertifikasyon na sumailalim sa training ang gondola operator nito bago sila muling payagang ituloy ang konstruksyon. Ayon sa Arlo Aluminum and Glass Corporation, may permit to operate naman daw sila para sa gondola. Pero di naman daw nakasaad sa alituntunin na dapat galing sa TESDA ang sertifikasyon. 3 operator lang din daw ang otorisadong gumamit nito. Hanggang 4 lang. Kung sino yung naka-detail doon, siya lang pwede mag-operate and sila lang ang pwedeng sumakay. At saka definitely, and to clarify, no, that's why we're emphasizing that it happened on a lunch break because ang dapat ginawa nung time na yun is bababa sa staging area para tanggalan ng power supply. That's why orientation, workers' orientation is so important. They should be aware that, they should know that it's the equipment itself is dangerous, hazardous. So, and it's not used for lifting workers, so they should not be there. Sa testimonya sa pulisya ni Roel Perez, ang bukod tanging nakaligtas sa trahedya, mula raw 33rd floor sumakay ang 6 na manggagawa. Sa 28th floor muling sumakay ang 5 pa, hanggang sa tuluyang bumigay ang kable ng gondola. Di na raw niya batid ang sumunod na pangyayari dahil nawala na siya ng malay. Nagpapagaling si Perez sa ospital ng Makati. Maliban sa bumigay na gondola, may 4 pang gondola sa paligid ng itinatayong gusali. Substandard rin daw ayon sa Occupational Safety and Health Center ang scaffoldings. We want a detailed finding, no, kung ano yun. So for us to be able to at least comment or comply. Iniutos din ng DOLE na isumite ang employment record ng mga trabahador para masigurong hindi sila underpaid kesa sa itinakdang 404 pesos minimum wage kada araw. Naglaan ng 750,000 pesos ang DOLE bilang tulong sa mga namatayan. Kung anong maitutulong namin doon sa mga families to look into, kailangan ba ng tulong ang mga bata or are there already adults where we can provide training so that they can also be employed, and are the wives also keen in starting a small business? Ngayong hapon, balik sa pinangyarihan ng insidente ang SOCO para mangalap ng karagdagang ebidensya. Binibigyan ng DOLE ng hanggang Biyernes ang Eton Properties, mga contractor at subcontractor nito na isumite yung mga dokumentong kinakailangan para maitama yung mga napuna nilang paglabag. Saka pa lamang daw aalisin ang temporary suspension order sa konstruksyon ng gusaling ito. Hiwalay pa riyan ang suspension order na ipinato naman ng Makati City Government at ang tinutumbok na investigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang tunay na may pananagutan sa naganap na aksidente. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. At sa puntong ito, meron po tayong kakaibang balita tungkol sa kakaibang estilo, mga kapuso. Bistado po ang 6 na babaeng nagpanggap na mga madre at tumangkas silang pumuslit patungong bansang Lebanon. Mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpunta ng mga OFW sa Lebanon dahil sa kaguluhan doon. Nakatutok si Mark Sembrano. Aakalain mong madre ang 6 na itong nakahabito, pasakay ng eroplano pa Hong Kong nitong Huwebes. Ang pakilala, mga missionary raw sila mula sa isang simbahan sa Baguio. Pero nagduda ang immigration officials dahil hindi maayos ang pagkakasuot ng habito. Tawag pansin din ang kanilang suot na makulay na sapatos at handbag. Sa secondary inspection, lumabas na hindi totoong missionaries mula sa isang simbahan sa Baguio ang mga babae. Hanggang sa umamin ng isa sa kanila na papunta sila sa Hong Kong para kumuha ng flight pa Lebanon kung saan may naghihintay daw na trabaho. Sa ngayon kasi, may ipinatutupad na deployment ban sa Lebanon. Bagamat itinuturing din ng Interagency Council Against Trafficking na biktima rin ng mga babae, maaari pa rin silang makasuhan. You may be charged with violation of obstruction of justice. And you may also be charged with other forms of swindling, other deceits, because of we are studying into the possibility, the aspect of deceit or fraud. Kinundina ng Association of Major Religious Superiors ang paggamit ng sagradong habito. Ayon kay Mother Mary John Mananzan, sana'y hindi ito gamitin sa illegal na gawain. Hindi dinitine ang 6 na babae, pero tinutugisan ng mga otoridad ang kanilang recruiter. At payo ng yakat, huwag basta magtitiwala, lalo na kung trabaho sa ibang bansa ang inaalok.
basically... Siguraduhin mo ng rehistrado sa DOLE ang recruitment agency at idaan sa legal na application process ang inyong papeles para hindi mapunta sa wala ang pinaghirapang pera. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Up next, international star Mandy Moore binate ang kanyang Pinoy fans. At Charisse, abala sa kanyang first TV special kasama ang Kapuso Stars. Umamin ding may foreign suitor. Susunod na yan dito sa 24 Oras.